Tignan natin po ang mga 10 bad habits, 10 bawal gawin pag tayo ay nagkakaedad. Senior ka man o kahit 40 years old pataas, di ba? Ingat tayo. Tignan nyo to, nangyari, nahulog pa siya. Number 1, senior man o hindi, yung sobrang kain, laging nakaupo, sabay nood ng television, sabay higa, hindi po maganda. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle, di ba? Lalaki ang tiyan, matagal nakaupo, tataba, higher risk for diabetes, sakit sa puso, pati high blood, di ba? Magbububu pa yung mga dugo sa paa, hindi po maganda. So, mas maganda, mas gumagalaw-galaw. Hindi lang yung pagkain sa umaga, tanghali, pati sa gabi. Iwas tayo sa midnight snack. Kasi na mahilig mag-midnight snack sa inyo. O, alas 12 na ng madaling araw, kakain pa rin siya, di ba? Hindi po maganda. Mag-GERD ka, mangangasim ang sikmura mo. Kasi matutulog ka na kakain ka pa Dapat ang pagitan ng huling kain at tulog, 3 hours. So, pag 7 ng gabi ang huling kain mo, di 10 o'clock, pwede ka na matulog. Ito, madaling araw, maha-heartburn ka na, mag-GERD ka na. Second, bawal gawin ng may edad, o kahit kita mo, senior na, naninigarilyo pa. Diba? Alam nyo naman, ang daming masamang epekto. Hindi lang sa cancer risk, sa baga, payat na payat siya. O, maraming problema. Number 3, senior or palapit na, 40 and above, iwas na sa alcoholic drinks. Ang problema kasi sa alcoholic drinks, beer man o ano man, nakakalaki ng tiyan. Bakit nakakalaki ng tiyan? Kasi mabagal na metabolism natin Konting kain na lang natin, di ba? Pag may edad na, sabihin nyo, konti-konti lang kinakain ko, ba't tumataba ako? Mabagal na kasi ang galaw natin. Hindi katulad ng bata, mabilis kumalaw. At ang bata, mas maraming muscle. Pag mas marami muscle mo, mas mabilis ma-burn ang calories. Pag tumatanda, 50 and above, may sarcopenia. Lumiliit ang kamay at hita natin. Lumiliit ang muscle, puro taba ang pumapalit. Dahil doon, mahirap i-burn ang calories. Kaya kahit parehong samplato kinakain mo, mas tataba ka pa nagkakaedad ka. Dagdagan mo pa ng calories. Hindi maganda. Ang ala kasi mataas din sa calories. Parang isang platong kanin din yan. Number 4 na dapat iwasan, lalo na sa senior, yung walang kaibigan. Ayan, nakatira mag-isa. Pag mag-isa lang nakatira, mas mataas ang mabilis maaksidente. Pag may emergency, wala siya mapupuntahan, kawawa naman. Kaya tayong mga anak, 'di ba? Kahit wala tayong pera, maibibigay sa magulang natin, gipit tayo, dalaw-dalawin mo na lang o bula-bulahin na lang natin si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Kailangan nila ng socialization at kaibigan. Pwede sa kaedad nila, pwede sa mas bata. Kasi pag ang may edad, walang kausap, diyan mabilis magkasakit. Okay? Kailangan friends, social life, living alone. Tawagan natin. Pati mga kamag-anak natin sa abroad, sa US, sa ibang bansa, nalulungkot lagi yon, makipag-chat kayo. Number 5, dapat iwasan, bad habit, kulang sa tulog. Diba? Minsan pag senior, hindi na makatulog, diba? Maraming iniisip o parang wala ng purpose sa buhay. Diba? Kaya dapat, kahit matanda na tayo, kahit retired na sa trabaho, hanap tayo ng ibang gagawin. Mag-focus tayo sa barangay, sa pamilya, magtanim. Dapat may purpose. Hindi katulad ng ganito, parang di makatulog. Paano walang purpose? Isip na isip, di ba? Nalulungkot lang. Pag ganyan mangyari, lalo ka makakaramdam ng sakit. Number 6, tip. Pag bagong gising tayo, edad 40 pataas, huwag tatayo agad. Tandaan nyo yan. Mararamdaman nyo yan pag 40 years old kayo. Pag tumayo kayo agad, dati pag bata tayo, di ba? Teenager, madaling araw, gumising, baliwala, di ba? Gising ka lang, talon ka lang, mula kama, talon, ihi, labas, walang problema. Pero pag 40 and above, subukan nyo, bagong gising tumayo, mahihilo kayo. Bakit? Hindi na ganun kaganda yung mga ugat natin
Kita mo, pag tayo bigla, magko-collapse. Kaya ako, yung higaan ko sa gabi, nako, inaayos ko maigi. Malikot ako matulog Minsan nananaginip pa ako. So, dapat yung sa right ko, walang huhulugan. Yung kaliwa, dapat may harang din na silya. Subukan niya may harang. Kasi, mamaya nananaginip ka. Kala mo may kaaway ka. Pag ikot mo, nahulog ka sa kama. Kahit ganito lang kataas, Doc Lisa, ang kama. Nakaka-injure yan. Napakita mo to. Kahit ganito lang kataas, nakahiga ka ganyan. Pag hulog yan, mababali kamay mo. Mafa-fracture yan. Kahit gano'ng kataas, kasi pag hulog mo, mababalian ka yan. So, dapat paggising, kasi nagising ka, galaw-galawin mo na kamay, galawin yung paa, yung leeg, ano ba nangyari. Tapos unti-unti upo. Pahinga konti, okay ba? Hindi ba nagba-vertigo? Tapos unti-unti tayo. Pag tayo, hanapin mo muna yung tsinelas mo na sigurado naka-step ka muna. Tsaka walang masama kung nakahawak ka. Hawak ka na lang doon sa upuan o silya. Ayan may nakaharap. Pag tayo, pagising, wag tatayo agad. Marami nagko-collapse. Na yung mga aksidente, hindi lang senior, yung mga 45 years old, aksidente. Number 7, pag nagkakaedad, ingat din. Sabi ko, ingat sa pagtayo. Ito naman, ingat sa pagyuko. Pag bata tayo, baliwala itong pagyuko, di ba? Di ba? Takbo na. Pero pag nagkakaedad ka, pagyuko, merong hilo yan Kasi yung tenga natin, nandyan yung balance. So yung balance natin parang hindi na okay. Tsaka pag tumingin ka, medyo hilo ka na. Kasi yung mata nga natin, malabo na di ba? Malabo yung malapit, hindi ko na makita, di ba? Tapos, basta yung balance natin sa tenga, sa mata, yung tuhod, mahina, yung likod, masakit. So, lahat yan nagko-contribute. Baka mag-vertigo ka, mag-dizziness ka. Yung biglang tango. Biglang tango, ano nangyari? Iikot yan, Parang ganito. Okay? Merong mga exercises na vestibular rehab mga ganyan. Sinasanay mo yung katawan mo. Sinasanay mo yung utak mo mag-up and down. May mga exercise yan Medyo mahilo-hilo ka konti pero sinasanay mo siya. Kasi pag hindi mo nasanay, madidizzy ka. Number 8, ito, lalo na sa mga lalaki. Pag umiihi, lalo na kung madaling araw, inaantok-antok ka pa, pag umiihi, mas maganda nakaupo. Nakaupo siya umiihi. Kahit lalaki. Kasi pag nakatayo ka, iihi ka, may tinatawag na micturition syncope. Nangyayari ito. Maraming kaso nito. Ibig sabihin, pag unang labas ng ihi, magkakaroon ng reflex sa utak natin, magko-collapse yung tao. Nag-collapse siya, umiihi. Bakit nagko-collapse? Kasi pag tayo mo, ang dugo naiiwan sa paa. Nagko-collapse kasi nag-strain ka, umiire. Tsaka may edad na. Bumabagsak yung heart rate. May ganun. May reflex Tapos paglabas ng tubig, ng ihi mo, minsan nagda-dilate at bumababa yung blood pressure. Di ba? Sa mga lalaki pag umiihi, parang iba yung pakiramdam. Parang kinikilabutan ka. Ayan. So, merong mga reflex yan. Pag nag-micturition syncope, nangyari ito sa isang patient ko. Umiihi lang siya, bali na yung ipin niya. Yung mukha niya nakasubsub na sa sahig. Mabuti, di dumugo ang ulo. Marami nangyari yan. Kaya wag mahiya, pag madaling araw, o kahit pag tumatanda, umupo kayo bago umihi. Kahit lalaki, lalo na kung lalaki. Number 9, huwag mabilis kumain kahit gutom na gutom. Di ba? Pag gutom na gutom, di ba? Subo agad. Pag nagsubo ka agad, lalo na pag senior, pwede ka mag-choke. Bakit nag-choke? Paano ang mga senior hindi ka uminom ng tubig? Nagda-dry na yung laway, dry mouth, di ba? So pag nagda-dry dito, kumain ka ng bibingka o suman o kaning madikit o karning matigas, pag lunok mo, hindi siya bababa may stack up dito. Pag na-stack up dito, feeling mo mamamatay ka talaga, di ba? Naramdaman nyo na yan? Naipit, either hindi ka makahinga,
barado, napakasakit, magdidilim na paningin mo, either bumaba siya o idura mo siya. O ano gagawin natin? Ano dapat gawin? Dapat uminom ka muna ng tubig. Tinubigan mo muna to para madulas. Tapos yung pagkain mo, konti-konti lang. Kasi pag nag-choke ka, first aid, paluin sa likod 5 times, malakas. Or abdominal thrust. Or ako naman, pag nangyayari to sa akin, sinusubukan ko inuman ng tubig eh. Inuman mo konti. Kung bababa. Tapos relax lang, kalma lang. Tayo lang, di ba? Tapos mamaya-mamaya kasi yung esophagus nakagaya na. Sikip, di ba? Naipit yung pagkain. Ay pumasok. Inuman mo ng tubig konti. Tapos relax lang. Tapos yung esophagus mamaya konti. Bababa. Biglang bubuka yan lalabas. Napakahirap. Nakakatakot. Ha? Basta kumakain, bata o matanda, tubig muna. Tsaka kung pwede, liquid muna. Ha? Malapot na liquid muna. Sabaw muna. Kasi pag binigla mo ng pagkain, may namamatay dyan. Choking. Oo. Nababalita yan. Minsan nag-choke sa prutas, nag-choke sa ulo. Oo. Ganyan ang ginagawa. Nakatras ng ganyan yung kamay natin. Oh. Para pagtaas dito, ito matulis. Ma-push yung stomach natin, maakyat yung pressure, lumabas yung kinain. Number 10, pag nagpapanik tayo, ito pwedeng kabataan to, hindi lang matatanda eh. Pag nagpapanik, bata o matanda, relax lang, upo lang, panic siya eh. Huwag mag-rush, huwag tumakbo, upo lang sa tabi. Yan o, panic attack. Pikit ang mata, hinga lang malalim, huwag gagawa ng... Lalo na kung may edad, di ba? Biglang nagpanik, biglang tumakbo. Diyan na aksidente. Diyan na nafa-fracture. Pag bata tayo, ang bilis, di ba? Parang excited tayo. Gusto ko umakyat sa hagdanan, ang bilis. O, takbo tayo. Di ba? Pero pag matanda ka na, minsan yung takbo mo, kulang na yung step mo eh. Pag kulang ng step, bagsak ka yung kamay mo. Pagbaba, fracture na naman dito. Fracture na naman dito. Pag bata tayo, kahit mag-tumbling ka, hindi ka mababalian. Pag matanda na tayo, mahina na ang buto. Pag bagsak, fracture, kawawa. Kaya pag may panic, stay calm. Last 2 slides para sa senior. Kumain ng masustansya, exercise, stretching, emotional health, maraming kaibigan, see your friends, do something you enjoy every day. Gawa ka ng plan, kahit matanda, walang problema. Diba? Find ways to relax and unwind. Kumain na mas maraming protina, merong mga gatas na pampalakas na tinuturo namin. Gatas na pang senior, stretching sa umaga, do simple exercise, yung mga tinuturo natin. Sa kamay, lalo na sa kamay, drink water, 8 glasses, ang mga matatanda, hindi na nauuhaw. Always have a body. May kasama. May kasama ka, papunta, lalo na pa naglalakad. Alam mo, pa naglalakad, diyan naman si Doc Lisa, mas gusto ko lagi may... Mapapansin nyo yan, 40, 50, 60, unstable na eh. Mabilis na mapilayan eh. Mabilis na matumba, lalo na dito sa Pilipinas. Eh, marami dyan, hindi nag-iingat eh. Yung mga daanan, butas-butas. Diba? Hindi tinatakpan, kaya accident prone. Minsan naglalakad ka, may mga alambre na kalabas, oh, mabutas pa yung mata natin. Always have a body kasi hindi na ganun kaganda yung paningin natin eh, tsaka yung balance natin eh. So maganda may kasama para pag may emergency at laging magpapa-check up sa inyong doktor kung may budget. Okay, sana nakatulong tong video po. Maraming salamat.